Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Yon, update lang tayo sa ating channel. At nandito pa rin kami ngayon sa Isabela, sa San Mariano. Yan. Punta ako sa tabing ilog at magbababad sana ako ng sugat ko, kaya lang medyo madumi yung ilog ngayon kagawa ng ulan kanina. Sobrang lakas din ng ulan kanina. Kaya hindi rin nakaano. Pero check natin kung kaya makapagbabad ngayon. Baka medyo malinis naman sa unahan. At kanina natanggal ko na yung nakabaon doon sa doon sa sugat natin, yung naputol na ng mais. Kanina ko lang siya natanggal. Nung nakaraan kala ko kasi walang nakabaon sa loob, kaya pala 3 araw na hindi pa rin siya nagaling. At may nakabaon pala siyang halos ganito kahaba yata, na yung naputol doon sa ng mais. Medyo matilo siya, kaya kanina ko lang natanggal. So yan, update lang tayo. At hindi pa kami makauwi kasi hindi pa tapos silang magpaano ng mais, bebenta yung mais. At yun nga, binibilad pa lang yung mais, kaya lang naulan-ulan dito, kaya hindi matuloy-tuloy yung pagbibilad ng mais. Nakakapagbilad naman pero halos kalahating araw lang hindi natutuyo ng ayos, kaya yun, maputol-putol lang kaya baka medyo tagalan pa kami dito, ilang araw pa kami dito sa San Mariano. At okay din naman kasi kahit pa paano dito may natutulungan naman tayo dito. Kanina may scout kami bago, abangan nyo sa YouTube ni Marcos, i-upload naman niya yun doon. May bago kami scout ngayon na si Tatay Nilo. Yun, nakakawa yung kalagayan niya, abangan nyo sa YouTube ni Marcos. At i-upload naman niya yun. May mga ilan din kami ditong tinutulungan. Yung mga dating pinunta namin dito, si Tatay Alejandro, tapos yung nasuog ng Kalabaw, nabisita naman namin, nababalikan naman namin. So yun, abangan nyo sa magiging update niya. Tayo naman dito lang sa ilog. Yan, medyo madumi, hindi pa makapabad tayo, pero siguro babad natin kaunti, baka nalaang, para mas mabilis magbahaw, sabi nga nila, mabilis gumaling. Malinis naman dito sa hindi naman ganun kadumi. Huwag lang may alimatik yung linta. At yan, o nga pala, doon sa nagtatanong, marami din ako nababasan ko comment na ganito. Nabasa ko sa comment na nagtatanong kung kaano daw natin si Marcos at paano daw natin nakilala si Marcos. Yun, counting lang, kumbaga counting kwento lang, counting information lang. Yun. Kami po ni Marcos is magpinsan buo po kami. Yan. Kaya kami lagi ang magkasama niyan simula pagka bata. Siguro siguro mga high school or elementary. Yan, magkasama na kami niyan ni Marcos. Kami na lagi magkasama niyan. Kahit noon pa naman, kami na talaga magkasama niyan. Magpinsan buo po kami. Yung mama niya saka yung papa ko is magkapatid. Kaya yun. Pinsan buo kami. At lagi kami napagkamalang magkapatid. Palibasa kami lagi yung magkasama. Halos di kami, bawat lakad namin, bawat mission namin kami magkasama. Kaya yung iba nag-iisip na kung kapatid ko si Marcos. May mga nabasa akong comment na ganun, magkapatid ba kayo ni Marcos? Minsan sa upload ni Marcos, tatanong doon kung kapatid mo doon si Rans. Magpinsan lang po kami ni Marcos. Sa mga nagtatanong, yan, ito na po yung anong tawag dito, revelasyon. Yan, magpinsan buo po kami ni Marcos. At yun, simula magkasama na kami niyan lahat, simula pa sa school. Yan, tapos nung mas madalas ko siya nakasama nung nagtatrabaho kami sa Batangas. Siya kasi nagpasok sa akin doon. Nagtatrabaho pa ako noon sa Kainta, sa bar, waiter ako sa isang bar. Tapos sa sa umaga kantin, sa gabi dun sa bar waiter ako sa
waiter sa gabi, tapos dishwasher sa umaga. Yun yung trabaho ko nung nasa Cainta ako. Tapos yan si Marcos, nasa Batangas yan, company ang trabaho niya. Sa gawa ng printer, nandun pa siya noon. Tapos, hindi, sa gawaan pala ng harness, yung kung tawagin na yung company ng PKI, gawaan siya ng mga wire ng sasakyan ng mga 4 wheels. Ganun, nagtitape yan ng ganun. Tapos, yun, one time, sabi niya magbisita ako doon, bakasyon ako doon, or mag-apply ako doon, sabi niya sa akin gano'n. Di pumunta ako doon sa kanila. Pagpunta ko doon, sabi nga niya, dito ka lang mag-apply. Tulungan kitang maagayos ng requirement, sabi sa akin. So, nung time na yun, magpapasko naman magpapasko, magbabagong taon ng time na yun. Sabi ko, sige, mag-apply ako dyan. Pero, uwi muna ako kasi uwi ka din naman at magpapasko nung time na yun, Pasko bagong taon, wala rin naman pasok ang company, kaya umuwi muna kami. Pagka uwi namin, pagbalik ng January, balik na pasok ulit ng company, yun, saka lang ulit nagsabay na ako sa kanya. Tapos dun sa boarding house, wala akong pambayad nun, TNT lang ako dun sa boarding house niya. Dun ako nakatuloy sa boarding house niya. Ako noon wala pa, parang nag-uumpisa pala ako, mag-a-apply pa lang ako. Ang budget ko lang noon, pang-apply lang, pang requirements lang. At sabi niya, magawa ko ng resume, mga 10 resume daw, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit 10? Yun pala, ganun pala ang style doon sa Batangas. Papasahan mo lahat ng company na madaanan mo, pasahan mo tig-isa, kung alin yung tumawag, yung puntahan mo, magpa-interview ka, o kaya ay orientation, ganun. Yan, awa naman ng Diyos, nung nandun kami, kapasok naman ako sa trabaho. Unang trabaho ko, gawa ng printer, Epson company. Yun, sa tulong din ni Marco, syempre, kung hindi naman niya ako pinapunta doon, at hindi niya ako inalalayan sa pagkain, yung allowance ko doon, boarding house, kasi yung boarding house ko doon, libre. Sabi lang niya, wag lang akong papakita sa may-ari. Magtago lang daw muna ako doon. Pagdating yung may-ari ng boarding house, natago ako. Tapos pag wala naman doon, nandun lang ako sa labas. Hanggang sa makapasok na ako sa trabaho. Nung makapasok na ako, doon na sabi niya, kausapin mo na yung may-ari. Dito ka na lang mag-board para magkasama din naman tayo. Yun, nagkasama kami sa boarding house. Tapos yun, siya pa ano-ano sa trabaho noon. At hindi naman siya natagal sa trabaho noon. Medyo ano sa trabaho. Ako noon, doon sa company pinasukan ko, natapos ko naman yung kontrata ko na 2 taon. 2 taon ako doon sa Epson, gawa ng printer. Tapos yun, after ng kontrata ko doon, na endo ako, kinabukasan, endo ko ngayon, kinabukasan apply ko ulit. Yan si Marcos, nag-apply na yan ng abroad noon time na yun. Pa-abroad na yan. Kaya, kumbaga, may iwan ako doon sa boarding house, ako ng solo. At yun na nga, pagka pasok ko doon sa sunod kong pinasukan, Yamaha, nag ako doon, parang parts delivery ako doon. Nagdi-deliver ako, magsusupply ako ng mga parts ng motor sa mga nag-assemble. Yun ang trabaho ko doon. Hanggang sa nagustuhan ako ng leader namin, saka ng mga foreman. Sabi, gusto akong irregular, kaso sa department ko, hindi ako pwedeng irregular kasi hindi ako marunong mag-welding. At record kasi doon marunong mag-welding. So, ang ginawa nila, dahil nga gustong-gusto nila akong ma-regular, tinuruan nila akong mag-welding sa loob mismo ng company. Sabi niya, dito ka na lang, turuan kita. Mag-training ka ng welding kasi pa-indo na ako noong 6 months. Dapat indo na ako 6 months. Provisionary ako. Tapos yun, sabi gusto ako irregular. Tinuruan ako mag-welding. 2 weeks ako nag-training ng welding. Hanggang sa yun, nakapwesto na ako, welder. Doon na nag-umpisa yung pagiging welder ko sa Yamaha. Tagal naman ako sa Yamaha ng 3 taon at kalahati ang tinagay ko dun sa company ng Yamaha. Napakaganda ng experience. Ayaw ko nga kung ano nga nung time na yun, kung hindi nag-pandemic, baka hanggang ngayon na dun pa rin ako sa Yamaha. At maganda naman din ang sahod ko dun. Okay din naman sa benefits, wala naman ako masabi. Goods naman ang benefits sa binibigay ng Yamaha. Libre kain, tapos kompleto lahat ng benefits. Kaya goods din na company. Kaya lang nung time na yun, nag-pandemic na. Doon na nag-umpisa na umuwi na kami dito sa Bicol.
At yung mga pinsan ko, umuwi na sila dito. Sobrang ano nga nung pandemic noon, nakakatakot na araw-araw, libo-libo na mamatay. Eh natakot to si mama noon, sabi niya, umuwi na ako. Umuwi na ako doon sa Bicol. At doon lang daw kasi nung time na yun dito sa Bicol sa amin, walang ano ng pandemic, kumbaga walang case ng COVID. Dito lang sa Kamaynilaan at sa Batangas meron. Kaya yun, sabi umuwi na muna ako doon at doon safe doon. Sabi sa akin ganoon. Di umuwi ako, nag-resign ako nag one day process ako doon na resignation, pasa ako ng resignation. Kinabukasan alis ako pa Bicol, gawa ng last na yung biyahe na yon. Higpitan noon, walang nang pwede magbiyahe, kahit bus o kahit ano pa, wala nang pwede magbiyahe, bawal na. Kaya yun, napilitan na ako umuwi ng Bicol. At yun nga, hanggang simula noon hanggang ngayon na-stuck na ako sa Bicol. Tapos yun, dumating yan sila Marcos, dumating na yan after ng pandemic or pandemic pa. Yun, tapos nagtayo siya ng cake shop sa bahay nila. Ako din ang kinuha na katulong niyo dun sa cake shop. Ako yung nagbe-bake ng tinapay, siya yung nagde-decorate. Magkatulong na kami ng cake shop pa lang, sa bahay pa lang ginagawa. Pero order pa lang kami nung time na yun. Hanggang sa ganyan na nga, nagkaroon ng, ito na, naging vlogger na sila. Tapos nagkaroon na rin nagkaroon ng shop, yung cake shop niya. Una pala nagkaroon ng cake shop. Tapos doon ako nakapwesto, ako na nagtatao doon. Ako yung nagbebenta ng cake, ako din nagbe-bake, si Marcos ang nagde-decorate. Yun, hanggang sa medyo okay na yung shop. Yun, naging vlogger naman sila Marcos. At ako naman nung nasa cake shop ako, may opportunity noon na TESDA, yung libreng pasok, libreng pag-aaral ng welder. Eh sabi ko, marunong akong mag-welding pero wala akong papel. Wala akong pinanghahawakan ng mga NC1, NC2. Wala akong ganun kasi natuto ako mag-welding sa loob ng company. Kumbaga marunong lang mag-welding pero wala akong certificate. Kaya sabi ko, kila Marcos, nagpaalam ako sa kanya na alis muna ako sa cake shop at papasok muna ako. 6 na buwan naman schooling yun. Nagpasok muna ako. Pagpasok ko noon, yun na nga, nakatapos man ako ng isang na meron akong NC1. So okay na ako. Nung babalik na ako dun sa cake shop, may tao na siyang nakuha. Kaya yun, sabi niya, dito ka lang muna sa akin, camera ka na lang muna sa akin. Yun, doon nag-start yung magiging cameraman ko kay Marcos. At yun, pagka minsan naalalay pa rin sa cake shop, pagka yung tao doon medyo kinakapos sa oras, naalalay pa rin tayo doon. So yun na nga, doon nagumpisa yung namin ni Marcos, kung bakit kami magkasama ngayon. Hanggang ngayon magkasama kami sa pagbablog, sa pagtulong sa mga may hirap. At napakaganda experience, napakaganda. Kasi napakasarap sa pakiramdam na tumutulong ka, yung kahit alam ko sa sarili ko na wala pa akong kakayanan tumulong, pero dahil nga sa pagsama ko kay Marcos, kahit paano, nakakatulong tayo. Hindi man pinansyal, sa pagpunta-punta, yung effort natin, yung pagbubuhat ng mga para sa kanila is malaking bagay na pala. Napakasarap sa pakiramdam. At yun, umuulan na. Yan. Siguro hanggang dito lang muna, nag-update lang ako dito sa ating channel. Hanggang dito lang muna yung vlog natin, umuulan na. So sisilong muna ako dun sa bahay. At sila Marcos sa sasakyan may naayos lang. Muli, maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. At sa patuloy na panonood sa mga videos namin. Maraming salamat sa inyo. Naway pagpalain kayo at mag-iingat kayo palagi. Yan, God bless.